Actually po mga kapatid, sabi ko nga po, hindi ko po lubos ang nakikilala ang ating pastor. Pero alam ko po mga kapatid na siya po ang taong binago ng Panginoon. Na siya rin po ay katulad natin galing sa kasalanan. Amen. Na binago ng Diyos at inilang ng Panginoon para maglingkod sa Kanya. At mga kapatid, kanina po nagkausap po kami, nagkakwentuhan, and I'm so blessed, hallelujah, sa kanyang buhay, sa kanyang ministry, and I'm most privileged, mga kapatid, na siya po ang ating panauhin na maghahayag ng salita ng Diyos sa hapong ito. In behalf of Pastor Clint, our senior pastor, and the whole leadership of the Lord of the Harvest Church, I'm going to take this opportunity. Hallelujah, pasalamatan po ang ating guest speaker and the rest of all the pastors who are here na nagbigay po at naglaan ng oras para sa Panginoon. Salamat po sa inyo. At sa oras na ito mga kapatid, in behalf of the Lord of the Harvest Church, I am deeply honored to present to you our guest speaker, the provincial pastor of the Jesus Reigns Ministry, San Fernando City, La Union. May I call on Reverend Junel Tao po. Lahat po tayo pumalakpak sa Panginoon. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Para akong nalulunod, Pastora. Alam niyo, nung ako po ay dumating po rito, aking pong nabasa, experience the power of God. Napakabigat. Isang karangalan po na tumayo sa inyo pong harapan, mga anak ng Diyos. At isang karangalan po, Pastora Janet, na may panalangin niyo at maibilang sa inyong pong matagumpayan na anibersaryo. On behalf po sa claim, marami akong tinatayuan. On behalf po sa claim na Union, Christian Leaders Alliance in Ministry La Union. Sa pangalan po ng ating pong chairman, si Bishop June Tarlit, nais po namin ipaabot ang pagbati at ang congratulations for award well done sa ministry po ito. Palapakan po natin ang Panginoon. Amen. At ganoon din ho, sa local church na kung saan pinagkatiwala po sa atin ang ating Panginoon, Jesus Reigns Ministries, we continuously declare and proclaim that Jesus reigns in this place. Amen. So dahil sa si Jesus ay nagre-reign in this place, we will experience the great harvest. Amen. Palapakan po natin si Lord. At alam nyo, ang ganda po ng inyo pong pangalan. Alam nyo, the name of the church reflects, nagre-reflect po yung personality sa pangalan po ng church. Nung ako po ay nagta-travel, doon sa, may kinasal ako, Pastor, totoo pala yung balita. Akala ko biro-biro. Nung ako po may kinasal somewhere in Santa Barbara, meron akong nadaanan ko nga totoo. Meron palang church ng pangalan, The Battlefield Christian Ministry. Kaya pala, yung pastor at mga church elder palaging nag-aaway. Bakit? The Battlefield. Meron naman akong pangalan na nakita, ministry, nung una nakikita ko kumpleto. Nakalagay doon, I rebuke you, Satan. I rebuke you, Satan, in the name of the Lord Ministry. Ang haba. Abay bumagyo. Bumagyo, alam niyo nangyari. Nawala yung I rebuke you, tapos yung gitna nawala, ang natira, Satan Ministry. Delikado. Alam niyo, napakaganda na tayo po'y pumili ng pangalan. Ito po yung dadalhin po natin. Our Lord Jesus is the Lord of the Harvest. Amen. At dahil ang inyong pangalan ay the Lord of the Harvest, marami po akong nakikita rito. Alam niyo, dito po yung mga kaibigan kong pastor. Hindi lamang yan mga pastor, mga propeta yan. Tingnan niyo ang mga pastor na yan. Mga propeta yan. Propeta. So, every time mo ng Word of God na ipapangaral, maraming pagkakataon na nagdi-declare po yung mga pastor, mga
mangaral, makinig po kayong maigi. Kapag ang mga lingkod ng Diyos ay mangaral, magsalita, pakinggan niyo ang mensahe. Kapag merong mensahe na nararamdaman niyo para sa iyo, wala kayong dapat gawin kundi sabihin, Lord, sa akin yan. Amen? The Lord of the harvest, His church, His ministry, magkakaroon po ng great harvest when it comes sa finances. Ako, walang nakarinig. Mag-harvest kayo ng mga finances. Marami sa inyo tatanggap ng sahod, pero magugulat kayo. Ang pahingay at ang manen at ang kailangang kwarta. Yan ang sinasabi ko na harvest. Alam niyo, naging kaugalian ko na taon-taon, bago dumating ang bagong taon, ako po'y nakaluhod sa Diyos. I keep on asking God, Lord, ano po yung tatahakin namin sa mga susunod pang buwan at taon? Taon-taon, meron po tayong dinideclare, pinoproclaim at nagkakatotoo. 2008, dineclare po namin na si Lord gagawa ng napakadampuhala. The year na kung saan nag-open ang kalangitan ng Diyos at yung greatness ni Lord marireveal. Alam niyo, ang daming nangyari. 2009, Great Harvest, nangyari po yun. Nag-anniversary po kami. Hindi kami nag-invite ng mga pastors, though they are my friends. Ayan, si pastor pumunta. Pero hindi talaga kami nag-invite ng pastors. Kasi pag nag-invite kami ng pastors, magdadala sila ng mga members. Hindi sa kami po ay makasarili. Meron akong ibinaba. Lahat tayo magdadala ng kaluluwa. Alam niyo, 2 taon na pong nangyari. Hindi ko in-invite si Pastor Season, pumunta. Hindi ako nag-invite, pumunta sila. Ito na naman ang taon, hindi ko in-invite si Pastor Fred, pumunta. For a purpose. Alam niyo, yung Pacoy Ortega Gym, ang daming kaluluwa na dumating. Bakit? Naniwala kami, great harvest of souls. Amen. Amen. So, pinagit namin, dumating libo. So, dineclare namin. Ngayon, ito yung declaration. Dineclare po natin ganito. First Sunday lang, dineclare. In the year 2011, this year is the year of great increase. Alam niyo, naniwala yung mga tao. Kahapon meron po tayong programa, conference na ginawa. Nagkaroon po ng First La Union Prayer Gathering. At ang nanguna po rito yung pinaka-head minister, president, chairman ng IFP, Intercessors for the Philippines, si Bishop Dan Balaes. Ay, nakinulat ko. Lord, kaya pala, this year is the year of great increase. Kaya pala, na-vision nila, habang sila po'y nananalangin, na-vision nila, that the, the heaven is widely open. Bago ko narinig, sinabi ng aking head minister during our meeting. Ang sabi po ng aming head minister, last 2007, the heaven is open in 2007. But this year, 2011, the heaven is widely open. Aba, sabi ko, wow! Kaya pala mayroong great increase because heaven is widely open. Amen! Ngayon, kung ang langit ay bukas na bukas, kapatid, lakihan mo ang lalagyan mo! Amen! Kung ang langit ay bukas na bukas, kapatid, lakihan mong puso mo! Lakihan mo yung espiritu mo para ma-contain yung ibababa ng Diyos mula sa kanyang kalangitan. Hallelujah! Woo! Amen! Higit sa lahat, yung kapangyarihan ng Diyos ay ating matatanggap.